my beloved Boss Mike Cervera. Pabansa natin. Eto na mga kababayan, pakinggan nyo na. Ito yung yung palamura. Ito yung palabanta, palabintang, palamura, lahat nasa kanya na. Dinamay na, pati si uy, ano ba ngayon? Anong holiday ngayon? Nakalimutan ko na. Anong holiday ngayon? Sino makakasagot? Sino? Catherine Galpo, sino? Sino makakasagot? Anong holiday ngayon? Dali, comment dyan ha. Hinga. Magtandim. Yan naku, may sumagot na. Si Bonifacio Day daw ngayon. Mga kababayan ha. Bonifacio Day ngayon. Araw ng matatapang Andres Bonifacio. Atapang atao. Aputol a ulo, hindi atakbo. Aputol, dito sa baba, hindi atakbo. Aputol a kamay, hindi atakbo. Ganyan. Sino? Si Andres Bonifacio. Tapos ngayon bumoto kayo ng mga walang mani, walang itlog. Putik na yan, mga kababayan, nakakadismaya, di ba? Ano si Sara? Kung ano-ano na yung mga dinadahilan niya na na hindi nakadalo doon sa hearing niya. Pero puntahan muna natin to. Mga kababayan, sa mga taga-Caloocan, nandyan ang unang sigaw ng Balintawak. Ano ang unang sigaw ng Balintawak? Kung sino makakasagot? Oo. May premyo sa akin. Sino? Ang unang sigaw ng Balintawak ay ano? Hindi nga. Ano unang sigaw ng Balintawak? Mayor Trillanes. Oo, para sa Caloocan. Mga kababayan, Mayor Trillanes para sa Caloocan at kalayaan. Oo, ng Caloocan. Oo, yung mga diyan, yung mga politiko diyan, pinipinturahan lang. Ang tawag doon, pagbabago na yan. Mga kababayan, ganun lang yun. Makikita nyo naman, walang pag-unlad dyan. Maliban. Kung mapalitan na yan, mga kababayan, napakatagal na yan. Alam nyo bang elementary pa lang ako, ganyan na yan. Tapos ngayon, mga kababayan, buti na lang nagbago nung nabili ng SM, yung Grand Central na tinatambayan ninyong lahat nung panahon ninyo. Diba? Doon kayo, nagpa-family computer. Huwag niyong itanggihan dahil alam ko. Bakit? Nung nagtatambay kayo at nag-aaral ako mabuti, nakikita ko kayo doon sa Grand Central. Naglalaro, family computer, B-Wings, Battle City. Ganyan. Kahit na anong inggit ko, inuna ko. Yung yung matuto ko sa eskwelahan. Hindi tulad ng nung mga pinapakalat na itong mga bata na pinagsisigaw pa nila ng katangahan. Mga kababayan, alam nyo yan. Napanood nyo ba yung bata? Ayoko nang ipakita ngayon dyan. Bakit? Ano sabi? Biruin mo yung tatay daw niya ay naging addict. Biruin ninyo, yung tatay niya naging addict, kasalanan ni Pangulo. Ganon sila mag-isip. Biruin ninyo, naging addict yung tatay ninyo o sino pa man sa parte ng pamilya nyo. Bakit kasalanan ni Pangulo? Tapos daw, mga kababayan, dahil daw yun sa droga, kaya nagawa daw niya, nagawa ng tatay niya daw, doon sa kanyang kapatid, mukhang ginahasa. Biruin mo, mga kababayan, kasalanan ni Pangulong Bongbong yun. Ganun ba yun, mga kababayan? Kita nyo kung gaano kikitid mag-isip yung mga yan. Ang tanong, eto mga kababayan, ang tanong, kailan ba nangyari yan? Diba? Kahit na sablay ang pangangatwirang tinuro doon sa bata. Ayokong isipin, mga kababayan, ayoko sabihin na galing lang sa kanyang kaisipan. Itinuro lang yan sa kanya ng mga nakakatanda tulad nitong buang.
Di ba? Na ano, mga kababayan, na ganyan na sabihin mo, ganito sabihin mo. Di ba? Kino-coach nila yung bata. O ganito sabihin mo, dahil sa droga, ang tatay mo naging addict. O, di ba? Mga kababayan, bawat nangyayari sa buhay ng individual na Pilipino, choice natin yan. Kung naging addict yung tatay mo, hindi kasalanan yan ni Pangulong Bongbong. O, tanong nyo kung kailan naging addict yung tatay niya nung panahon ni Digong. Tapos isisisi nyo kay Pangulo. Ginahasa yung kapatid mo. O di dapat yan ang tinutukhang ni Digong nyo. Dapat magsumbong ka kay Digong. Sumbong mo, sabihin mo, Digong, yung tatay ko, ginahasa yung kapatid ko. O Digong, dapat yun ang tinutukhang mo. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Diba? Yung mga dapat tukhangin na maaari pa na pwedeng tanggapin, mga kababayan, yun yung mga nakaligtas, yung mga bata, tao, Pilipino na walang kinalaman, ay yun yung mga hinimlay, pinatay, pinarusahan. Nako! Diba mga kababayan? Magkaiba yan. Kaya ito, isumbong nyo kay Digong. Sabihin mo, Digong, yung tatay ko nag-addict nung panahon mo. Digong, yung tatay ko dahil sa droga na binibenta ni Michael Yang at ng anak mo. Na-rape yung kapatid ko. Dahil sa droga na binibenta nyo. Nasira ang pamilya ko. Diba mga kababayan? Dapat ganon. Kaya lang ganon talaga. Sabi ko nga sa inyo, pati pagsakit ng tiyan nila, kasalanan ni Pangulong Bongbong. Okay ba mga kababayan? Warm up pa lang. Sa mga hindi pa nagla-like, nag-share, o opo ha. Sa mga nanonood lang dyan na mga gustong malaman ang ayan, yung damit ko. Trust the truth. Oo. Malalim ang ibig sabihin yan. Kaya sinuot ko yan. Sa mga nag-aalinlangan, tandaan nyo, yung sulat ng damit ko, yan. Mga kababayan, nagigets nyo mga kababayan. So, puntahan na natin to, mga kababayan, tong mga kalokohan ng mga bobong to. Ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Putik ka! Binabanatan mo yung mga general. Nung mayroong bumusina na mobile, mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan. Hayop na yun. Nakala ko atapang, Judy Bash. Oy, shoutout po uli sa inyo. Opo, konting panahon na lang. Maaring bukas, pwede ko na kayong i-shoutout isa-isa. Opo, ha? Ito. Ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Kasi hindi naman sila bobo. Diba? Kasyo mga kababayan, nung dumaan yung mobile, biglang natigil tong mga to. Pasok, bakit kayo tumigil? Nakita nyo kung iilan? Ang tanong, meron bang 200? Pero sa pahayag ni Roque na medyo sumiseksi, 5,000 na raw yan. Kaya nga ba ang panlilinlang mga kababayan? Sa ating mga Pilipino, walang hanggan. Kung kayo maniniwala sa mga ganyang klaseng tao, tandaan nyo, habang buhay kayo, lolokohin kayo niyan. Di ba mga kababayan? Nagets nyo? Ang panloloko ng mga kampo ng mga Duterte walang hanggan. Unlimited. Mga kababayan. Parang doon lang sa restaurant. Kaya ito, pag inyong hinalal, umasa kayo mga kababayan. Habang buhay, lolokohin kayo niyan. Di ba mga kababayan? Shoutout po sa lahat ng mga boss ko dyan, ha? Sarah Brightman, alam mo na yan.
Sa inyo po, oo, ay Chang, oo, share kan sa akin, pakibati naman. Oo, batiin nyo naman sila, oh. Oh, kita nyo? Ito yung bobo na dating sundalo. Sa rin mga yan, kasi katrabaho nila. Oh, kasunod niyan mga kababayan, ay yung pagpo-post. Ulitin ko, nakita nyo naman. Nakita nyo naman kung iilan lang. Iilan lang na mga uto-uto ang nandiyan dyan. Kaya mga kababayan, huwag kayong magpapalinlang. Lalong-lalo na dito sa dating mataba na sumeksi na. Opo ha, pasok. Oh. Ayan mga kababayan, lakihan ko. Sabi ni Harry Roque, this evening, 7:45 p.m. sa EDSA crowd, estimate 5,000. Tapos makikita nyo sa comment section, aba, oo, support! 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 Duterte. Kita nyo mga kababayan, protect Sara. Anak ng tinapa. Saan kayo nakakita ng ganyan? Yan ang panlilinlang. Tignan nyo, kahit isum nyo yan, walang 200 yan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba mga kababayan, nililiwanag ko lang kasi ang ating tungkulin dito sa social media ay isiwalat ang kasinungalingan nino ng mga yan. Di ba? Yun lang ho yung aming ano rito eh. Lagi na lang ganun. Na ano, yung mga pinapakalat nilang kasinungalingan, isinisiwalat natin ng mga kasama natin. Tayong lahat, di ba? Yung po yung ating ano eh, nagiging misyon dito, yung nagiging papel natin. Paano yan mga kababayan? Kaya nga, eto Roque, makinig ka. Makinig ka Roque. Yang sinasabi mo na yan, na marami ng tao, 7:45 kasinungalingan. Dahil alas 7 pa lang mga kababayan, abay nag-uuwian. Pasok, bakit nag-uuwian? Kasi magko-concert pa tayo. Anong gagawin natin dito? Wala tayong singer. So yung mga magagaling kumanta dyan ng acapella, samahan niyo kami hanggang mamaya at magkakantahan tayo. Kita nyo mga kababayan, mas marami pa yung mga nakahiwalay na mga chismoso lang. Di ba mga kababayan? Ulitin ko. Ano sabi rito? Alas 7 pa lang ng gabi mga kababayan, taliwas sa sinasabi ni Roque na 5,000 daw ang taong nandoon na dahil sa panawagan ng mga gunggong na mga kaalyado nila kasama na yung sundalo na hindi mo alam kung saan nanggagaling ang katwiran. Ano sabi? Umalis. Kasi Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Parang si Roque lang mga kababayan. umalis. Kasi magko-concert pa tayo. Meron pa silang suhol na concert daw. Magsising along pa sila o magbibideo okay lang. Mga kababayan, kung video okay lang, mas masarap na sa tahanan. Sa tahanan, nandoon pa yung pamilya, kasama, umaawit ng magkaisa. Diba? Mga kababayan, mas masarap sa bahay, umaawit ng magkaisa. Hanggang doon lang. Bakit? Hanggang doon lang sila kayang gumawa niyan. Di ba? Mga kababayan, kung gusto nyo lang mag-video okay, mag-concert, mayroon naman dyan sa YouTube. Ang dami ko kayang kanta dyan. Kantahin nyo lahat yan nang matauhan kayo. Lalong-lalo na yung kantang Sandigan. Pag kinanta nyo yung Sandigan, nako, tatamaan ang lahat ng inyong mga katangahan. Isip talaga itong mga kababayan eh. Ano ulit? Sige, tuloy. Umalis. Huwag kayong umalis. Kasi magko-concert pa tayo. Kasi magko-concert pa tayo. Concert? Iilan lang kayo. Concert ang tawag nila. Saan? Sa pang-video okay lang natin. Tandaan nyo yan. Biruin ninyo mga kababayan.
Yung kukonting ganyan, concert na yan. Tayo, pagka tayo bumuo ng ganyan, nakaw! Yun ang tinatawag na mega concert! Tandaan nyo, ako kakanta ron. Ako kakanta ron, mga kababayan. Buweset. Tuloy. Ang gagawin natin dito, wala tayong singer. Wala daw. Dapat inimbitahan nyo ako. Wala daw silang singer. Mga kababayan. Pero ninyo, wala singer. Di sana inimbitahan nyo ako. Nang sa ganon, naliwanagan kayo. Kakantahin ko yung sandigan. Sasabihin ko, si Digong, niloloko kayo niyan. At si Sara, baliw yan. Ewan ko lang kung hindi pa kayo naliwanagan. Diba mga kababayan? Pag ako kumanta dyan, kaso hindi ako inimbitahan. Kaya tuloy nag-uwian. Nag-uwian mga kababayan. Inaantay ako ng mga yan. Sabi ko naman sa inyo, karamihan ng mga DDS dyan, mga kaibigan ako. Kaya kung ako, ilalaban nyo kay Sara ngayon, malamang ako pa manalo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Ay Chang, pagkadating sa pangatwiran, etong mga ito, karamihan, lahat na, sama mo na si Roque, hindi mananalo yan. Bakit? Tandaan nyo, hindi basihan ang estado, ang narating, inaral o ano paman. Kung nasa katotohanan at totoong katwiran. Ganyan ho yung mga kababayan Basta ho tayo nasa totoong katwiran, hindi naman mananalo yung mga yan. Di ba? Nasa na yun? Eto na mga kababayan. Tignan nyo pa yung isa. Andali, tapusin ko lang to. So, yung mga magagaling kumenta dyan ng acapella, samahan niyo kami hanggang mamaya at magkakantaan tayo. Kita nyo? Yung mga marunong kumanta dyan, samahan nyo kami. Sabi, dapat talaga ako dyan. Kaya nga nahulog ang loob ni Jan Angel sa akin nung kumanta ko ng sandigan. Electric pa. Mga kababayan tuloy natin. Acapella. Acapella daw. Naku, magaling ako dyan. Hayaan nyo, pagka nagkaroon tayo ng concert at prayer, rally. Prayer, magdadasal tayo. Hindi tayo magsisigaw ng kung ano-ano. Hindi tulad ng mga to. Kung ano-ano ang sinasabi, akala mo nasasapian. Kaya nga mga kababayan, kahit media, nako, pinagsisisigawan. Mga kababayan, ganun sila. Maliban sa vlogger na si Takero na pinsang kong kamukha ko. Nauna na nilang pinagsisigawan, mga kababayan. Kita nyo, pati media, binakbakan. Pasok! Ay, kuya, basta magkuha ng ano. Bakit po? Bawal po kami kuha? Muna kayo. Sino po sabi ba? Tignan nyo mga kababayan Hindi naman sa pag-ano. Ang gaganda. Kung ganda lang ang pag-uusapan, bigay na natin yan. Ulitin ko lang mga kababayan. Kung ganda na lang ang pag-uusapan, bigay na lang natin sa kanila yan. Kasi mga kababayan, kitang-kita naman. Kaya, yung pinaglalaban, atin yun wag niyong kakalimutan. Basta yung ganda, kanila na yan. Yung pinaglalaban, atin na yan. Okay na yan. Isakripisyo na natin kahit hindi katotohanan. Putik na yan. Mga kababayan, isakripisyo na natin. Magaganda sila. Mga gwapo. Bakit, mga kababayan? Basta atin yung katotohanan. Kaysa naman atin, yung kanila, yung pinaglalaban nila hanggang ngayon, hindi pa rin mapanalo.
Anak ng tinapa mga kababayan. Hindi ko ba alam kung saan nanggagaling itong mga to. O ito, panoorin nyo uli. O. Ay, kuya, wag basta-basta magkuha ng ano. Hindi na naman. Bakit po? Bawal po kami Tanong kumuha? muna kayo. Sino po nagsabi bawal naman? Bakit po? Sinungaling. O, kita nyo, babarangin kayo niyan. Mga media, nako, mag-ingat kayo riyan. Pagka kayo nagkamali, babarangin kayo niyan. Hindi ko naman sinabing mukhang mambabarang. Pero ang sinasabi ko lang, sana magets nyo yung naratibo ko kung anong klase na mga opinion pananaw yung mga dumadalo sa mga rally ng mga loko-loko. Ha? Okay ba mga kababayan? Yung po yun ha, yung naratibo. Baka sabihin ng mga DDS, Boss Mike, ganyan ka rin eh. Kung ano yung sinasabi mo sa amin, ganun ka rin. Hindi nyo lang naiintindihan. Kaya ako ginagawa, yung ginagawa ninyo para mas maunawaan ninyo, mga DDS kayo. Pero yung mga matatalino, gets nila yung naratibo. Diba mga kababayan? Ang naratibo rito, gusto kong ipakita kung anong klaseng mga tao ang mga dumadalo sa mga rally ng loko-loko. Yun. Pero sa inyo, gusto ko lang ipahatid. Kita nyo naman. Yung ginagawa nyo, ginagawa ko, oo. Para mga kababayan na mahal kong DDS, maunawaan nyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Jai, tama. Press 1 naman dyan. Sa mga sang-ayon, no? At nakagets, ng sinasabi ko. Paki-press 1 naman. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ayan, di ba ang dami nila? Mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pagsuporta. At alam ko naman sanay na kayo sa pangangatwiran at aking pamamaraan kung paano magpaliwanag at paliwanagan etong mga mahal na mahal nating mga nasa kabilang barberya. Ay, nako, mga kababayan. Sige, tuloy natin to. Ikaw, sabi po ni Ka Eric, pwede naman kami dito. Bakit po sinasabi niya bawal kami? Kasi hindi nyo Teka nilalabas lang ma'am, yung teka lang ma'am, siya muna. Sige, ambusin nyo. Ganyan na ganyan yung nangyari sa pinsang kong gwapong-gwapo, si Takeru Miyamoto. Ganyan na ganyan mga kababayan eh. Ay, grabe si Nay. Easy lang. Mga kababayan ulitin ko lang. Alam kong nagigets nyo yung naratibo ko rito. Pero mas lamangan natin, ng 3 guhit, yung naratibo na gusto ng mga DDS dito. Yan po mga kababayan. Kita nyo naman. Halos makipagpatayan. Sa bagay wala naman silang pagkakaibang lahat. Halos pare-pareha sila ng sinasabi ng bunganga. Diba? Ano po ma'am? Sige, ito naman si ma'am. Tanong natin si ma'am. Yan na. Alak ka. Talaga naman si nanay. Tanong natin si ano po ma'am? Sabi niyo po? Ala, nagmura na mga kababayan. Nagmura na yung isang DDS nating kababayan. Ito na nga mga kababayan, ating tunghayan kung paano mura-murahin ang mga mainstream media. Kung ang mainstream media mga kababayan ay kaya nilang ganyan-ganyanin, paano pa kaya yung mga vlogger nating pumupunta? Okay, pasok! Ano po ma'am? Sabi niyo po? Ano po sabi niyo? Sabi po ni Ka Eric, pwede kami Sinungaling rito kasi kayo. So ano po? Mga sinungaling daw kayo. Mga sinungaling. Ibig sabihin, sila lang ang tama. Ang mga media, sinungaling yan. Ang mga mga nandiyan dyan, sila lang yung tama. Alam nyo mga kababayan, ang hirap na tama si Jen Angeles kahapon, kaya hinayaan kong magsalita ng magsalita. At nandito na yung kumpare ko. Pagkatapos kong mag-live, DDS to.
Pero siya shoutout ko. JC De La Cruz Word, tandaan nyo. Yaan, oo. Ang totoong kumpare ko. Bakit? Kaming mga magkakaibigan, magkakahiwalay ng politikang pinapanigan, hindi kasama yung personal namin dyan. Pero si Priscilla nandito, yung shota ni Jerry Ramil. Di ba pare? Tandaan nyo. Ha? Kaya nga sabi ko buti pa yung mga DDS, hindi ako inaaway Oo, di ba? Tuloy. Eto na pare, inaaway nila mainstream. Hindi niya pinapalita yung totoo. Ano ba totoo? Ibalita daw yung totoo. Ang tanong, ano ba yung totoo? Kasinungalingan ba si Mary Grace Piatos? Pachuchay, Margo? Ha? Kasinungalingan ba? Sa mga may jacket dyan, pakibati naman sila. Yun ang tanong dyan mga kababayan Kasinungalingan ba si Mary Grace Piatos? Kasinungalingan ba yung hindi pagdalo ni Sara sa NBI? Ang dami niyang mga alibay. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, pag tayo nasa katotohanan, walang dapat katakutan. Pero bakit? Si Sara Duterte hindi makadalo sa Quadcom, hindi makadalo sa NBI. Ang sagot, takot malaman ang katotohanan dahil halatang kasinungalingan. Ang alin, laging laman ng utak ng ating Vice Presidente. Di ba? Tuloy ate. Sabi ni Kyle. Grabe talaga naman tinutulak nila mga kababayan. So paano ang tanong mga kababayan? Ang tanong ko, paano, pare JC De La Cruz tanong ko lang, paano maipapanalo yung kanilang gusto kung ganitong klasing mga tao ang dinadala nyo? Kung sana lang ang dinadala nyo dyan ay katulad ng kumpare ko, hindi lang gwapo. O kaya ako. Ako na lang dalhin nyo. Butik na yan. Sige, tuloy. Kita nyo, bayad kayo. Kasi laging ganun yung sinasabi ni Digunyo. Bayad kayo. Tapos malaman natin kay Nino, ito palang mga ito ang nagbabayad sa mga kasamang mga vlogger nung panahon. Nino, ni Digunyo. Tuloy. Kasi yung mga sinungaling. Di ba sino po nagsabi bawal kami kumuha? Sino po may sabi? Sinungaling kayo, wala na. Wala nang katwiran, basta ganon. Sinungaling kayo, bayaran kayo. Di ba parang yung mga nandito, mga kababayan, ano sinasabi nila? Bangag, sinungaling, bayaran. Ganun lang lagi yung kanilang alam. Wala nang iba, hindi na pwedeng dagdagan. Bakit, Boss Mike, hindi pwedeng dagdagan? Pag dinagdagan nyo pa yung mga sinasabi nila at nasa isip nila, ang utak nila, sasabog na yan. Ganun, mga kababayan. Kaya, hindi naman sa pangmamaliit ng ating mga kababayan. Etong mga ito, kulang talaga sa kaalaman. Hindi nila naaaral yung mga issue bago sila pumupunta dyan. Alam nyo, marami tayong mga kababayan. Ayaw nila ng ganyan. Ayaw ng kaguluhan at kung ano-ano pa. Itong mga ito, kaya nga sabi nila, di ba? Para dumami naman, kita nyo, para dumami pati yung mga bata, sinasama nila. Etong mga ito mga kababayan, walang alam sa kung ano yung totoong nangyayari. Walang alam sa kung ano yung issue. Basta ang kanila, si Digunyo ay magbabayad ng 500 at 200. Di ba? Yung iba naman, sarado na talaga isip niyan. Kumbaga sa inispalto na yan. So ano pang aasahan natin dyan mga kababayan? Wala na. Wala na tayong aasahan. Kung hindi mga kababayan,
ipaliwanag natin, huwag tayo magsasawa, kakapaliwanag sa mga taong ganyan na hanggang ganito lang ang kaya nilang isipin. O, bakit kanyo? Sasabihin dito ng mga didis, grabe ka naman, bakit? Matalino ka ba? Hindi ko sinabing matalino ko. Ang sinasabi ko at tinutukoy ko para naman sa kaliwanagan ninyo. Ang pag-iisip ng bawat tao ay may hangganan nito. Kasi kung pare-parehas tayo ng kalawakan ng isip, sana kayo na yung henyo. Lahat ng tao sa mundo, henyo. Bakit? Yung iisipin ng isang tao na nakadiskubre ng internet, dapat ikaw din gumawa nun at nakaisip nun. Diba? O, yun mga kababayan. Ang ating isipan may hangganan. Hindi lahat yan kayang isipin ng ninuman. Ang pagtulad nga ng example, yung internet nang nakadiskubre. Ba? Kung lahat tayo makakadiskubre ng internet, si Mark Ramos nandito. Buti pa to, binabati ko. Pag nasa live niyan ako, hindi ako binabati niyan eh. Oo, napakasuplado. Pero wag niyong unsubscribe ha. Ay, Mark Ramos, walang yaka. Yun lang masasabi ko. Hayop na to. Naiintindihan nyo ba mga kababayan sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Mark Ramos, puntan nyo na. Mga kababayan, nagigets nyo ba yung punto ko? Itong mga ito, ang kayang unawaing gaganto. Hanggang dun lang talaga sila. Pag dinagdagan nyo pa, sasabog na. Ang alin, utak nila. Kaya unawa mga kababayan, unawain natin. Sabi nga sa kasabihan ng mga matatanda, ano sabi nila? Kung sino ang siyang nakakaunawa, siyang umunawa. Tama naman. Diba? Tama naman. Yan yung sinasabi ko mga kababayan. So mga kababayan, konting unawa para sa kanila. Opo. Patuloy. Nakita nyo yung mga bata? Nakita nyo yung mga bata, mga kababayan? Ayan dinadamay nila pamparami Anong kaisipan? Meron na yan. Kaya na ba nilang unawain ang bagay-bagay na meron sa usaping politika? Etong mga bata na yan. Nung panahon ko, ganyang edad. Ang hilig ko magbahay-bahayan. Siguro ganun din kayo. Yung ganyang edad, bahay-bahayan pa lang. Pero etong mga ito, dinadamay sa malalim na usapin, pang-politika. Ganyan ang utak, komunista. Sino kaya nagpaandar? Di si Kalbo. Sino si Kalbo? Si Celes. Ganon ang utak niya. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Yeah. Gets nyo na? Tuloy. Kita nyo, puro bata talaga yung mga nasa likuran. Meron pang, parang iisang taon lang. Diba? Hoy ate, paranas mo naman sa mga bata, yung alin, bahay-bahayan. Diba mga kababayan? Lugi naman yung mga yan. Hindi nila mararanasan yung bahay-bahayan. Kasi nung bahay-bahayan na laro ko, ang dami kong magagandang alaala. At ang dami kong karanasan. Nai-inspired akong mag-aral. Oo, nung panahon na yan. Di ba? Sino nakaka-relate sa akin? Di ba, pagkatapos ng bahay-bahayan, naku, sarap pumasok sa eskwelahan. Nakangiti ka kahit malayo pa lang. Ang layo pa lang ng pinto ng classroom mo. Aba, nakangiti na ako. Oo. Wag iyan! Di ba? Waging-wagi yan. Sarap kaya. Tuloy. Ate, kayo talaga. Wala ko na! Wala mo yan! Laban ka! Hindi ako
Sino ba nagsabi? Hindi kayo kasali ito. Hindi po, sino nagsabi? Oh, yung mga bata, oy! Mga bata! Huwag kayong makialam dyan. Laban yan na matanda. Matanda na walang pinagtandaan. Kagaya ni Digong. Oo, manang-mana. Doon sa sinusuportahan. Oh. Talay. Ano, walang bahay. Di man kailangan. Kung gusto niyo ng bahay-bayan, bigyan ko kayo ng tip, ha. Ang gawin ninyo, doon sa bukid. Oo, baliin nyo yung mga mais ng gano'n, no? Pag ganun ninyo, lagyan nyo ng tali. Tapos, tabasin nyo yung nasa gitna. O, latagan nyo ng dahon. Ng alin? Ng saging. O, di ba? Pag higa nyo ron, yun na yun. O, talo-talo na. Sige, tuloy. Ikaw! Hindi, sino nagsabi bawal kami kumuha? Kami! Sino ba yan? Tao ba yan? O, kayo makasar. Kayo na nga nagigingkuhan. Hindi ma'am, siya lumapit sa amin. Hindi kami nakasar. Hindi kami nakasar. Siya lumapit. Nakta talaga naman, no? Talaga, ay nako. Ganyan yung mga ugali, ha? Para hindi tayo lumayo at hindi tayo matagalan. Kasi ang dami ko pang topic. Dahil hindi ako nakapag-live kagabi. Dumalo ko ng salo-salo ng mga gwapo at magaganda. Hindi DDS, ha? Oo, yung sinabi ko kanina, joke lang yan, ha? So yan. Paano nila maipapanalo yung kanilang pinaglalaban? Kayo na sumagot. Paano maipapanalo ng mga taong ito yung kanilang pinaglalaban? Kung ganyan lang yung daladalin nilang katwiran. Maliwanag ba mga kababayan? Hindi maipapanalo yan. Our beloved Boss Mike Severa.